Mga uri ng agimat at anting-anting sa Pilipinas. Bahagi na ng kultura at kalinangang Pilipino ang paniniwala sa kakayahan at galing na taglay ng mga agimat at anting-anting. Bagamat ito ay hindi orihinal na nagmula sa atin, ito ay inadapt na natin sa ating kultura at nagawang Pinoy na Pinoy. Maraming kakatuwa o kakaibang paraan ng pagkuha ng agimat at anting-anting. Palasak dito ang kwento ng isang matandang ermitanyo na kailangan mong tulungan upang ikaw ay pagkalooban ng anting-anting o agimat. Sa ibang bersyon, ito ay nakukuha mula sa kalikasan tulad ng pagkuha nito sa puso ng saging habang ikaw ay nakanganga. Meron ding kwento ng pakikipagtunggali sa mga maligno at engkanto gaya ng kapre, tikbalang at duwende para makakuha mo ang ninanais mong anting-anting at agimat. Magkaiba ang bisa ng anting-anting sa agimat. Sa Ingles, ang anting-anting ay tinatawag na amulet. Ito ay karaniwang nasa anyong medalyon o kaya ay panyo. Ito ay nagbibigay ng proteksyon sa nagmamay-ari nito. Samantalang ang agimat naman o talisman sa Ingles ay nagbibigay ng kakaibang kapangyarihan sa sino mang humahawak nito. Ito ay nasa iba't ibang hugis at anyo. Narito ang listahan ng mga anting-anting at agimat na makikita sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Number 1. Odom ng mga Bicolano o sa Tagabulag. Nagbibigay ng kakayahang tagabulag o maging invisible sa paningin ng taong iyong iniiwasan. Number 2. Sagabe o sawiga. Ang sino mang meron nito ay hindi mababasa ng ulan kahit pa suungin niya ay bagyo. Number 3. Sa tagahupa. Ito ay may kakayahang paamuin ang isang taong nagagalit sa iyo. Number 4. Pulang korales. Isang uri ng koral na sinasabing may kakayahang humigop ng swerte sa paligid mo. Number 5. Karbungko. Ito ay pinaniniwalaang nasa pag-iingat ng mga ahas. Ang batong ito ay mainam sa mga treasure hunters dahil ito ay umiilaw kapag natapat sa isang lugar na may nakabaong ginto. Number 6. Tagaliwas. Hindi ka tatamaan ng bala ng baril o kahit anong armas na makapamiminsala ang sa sino mang magtataglay nito. Number 7. Kabal. Ang taong may taglay nito ay hindi tatabla ng mga sandatang may talim tulad ng kutsilyo, itak, bolo at samurai. Number 8. Agsam. Ito ay isang uri ng baging na tanging sa mga kagubatan lamang ng Mindanao matatagpuan. Ginagawa itong bracelet na may kakayahang magtaboy ng masasamang espiritu, engkanto at mga lamang lupa. Number 9. Pamako. Ang taong naghahawak nito ay may kakayahang paralisahin ang mga nakakaalitan o sino mang naisin. Number 10. Pangil ng kidlat. Ito ay matatagpuan sa mga lugar na tinamaan ng kidlat. Hindi masusukat na lakas ng pangangatawan ang ipinagkakaloob nito sa sino mang nagmamay-ari. Number 11. Libreto. Ito ay nagtataglay ng sumpa. Maaaring malaki o maliit at ang hugis ay kwadrado, may bilog, may triangulo at may pahabang aklat. Number 12. Insignias. Ito ay isang kapirasong tela na may sagradong dasal at orasyong nakasulat. Number 13. Peso sagrado. Ito ay mainam na panghalina sa negosyo. Para rin ito sa magaan na pasok ng pera. Number 14. Santo Niñong hubad. Ito ay mainam na panggayuma dahil palalakasin nito ang iyong angking karisma sa tao. Number 15. Mag-asawang duwende na may supot.
Ito ay ginagamit na pampaswerte sa mga sugal, kagaya ng baraha, sabong, bingo, sakla, at iba pang sugal. Mainam rin para sa negosyo. Number 16. Kambal toko. Ito ay ginagamit upang hindi na magkahiwalay pa ang magkapareha. Number 17. San Benito. Pangontra sa kulam, barang, sumpa, tigalpo, palipadhangin, balis, usog, at pati sa mga masasamang elemento at enerhiya sa paligid. Number 18. Pagkabuhay. Tagapagpasuko sa mga taong may masamang tangka sa iyo. Number 19. Infinito de Diyos. San Miguel Arcangel, 7 Arcangheles, at Atardar. Ang mga anting-anting na ito ay kabal o tagalihis ng mga armas tulad ng patalim at bala ng baril. Ginagamit rin ito na tagabulag upang hindi ka makakita ng mga tao na may masamang tangka sa iyo. Nagbibigay rin ng lakas ng pangangatawang pisikal at panlaban sa mga mahika negra. Number 20. Roma Trespico. Ito ay pangkaraniwang ginagamit ng mga manggagamot at albularyo. Number 21. Baon na walang mata. Ito ay mainam na pananggalang sa anumang kapahamakan. Sinasabi rin ng mga manggagamot na ang baong walang mata ay mainam na taguan ng mga mutya at iba pang anting-anting at agimat. Upang maging mabisa ang isang agimat at anting-anting, ang mga ito ay kailangang konsagrahin o buhayin sa tamang oras at araw ng pagganap, at saka alagaang pakainin ng mga orasyon at dasal. Ang anting-anting at agimat ay karaniwang pag-aari ng isang tao na kinakailangang ipamana sa kanyang panganay na anak na lalaki o sino mang kapamilya. Ito ay patuloy na magpapasalin-salin sa bawat henerasyon. Ang tagapagmana ay kailangang sundin ang patakaran sa tamang paggamit nito, dahil kung hindi, ang bisa ng agimat at anting-anting ay mawawala. Ang mga agimat at anting-anting ay higit na malakas sa panahon ng Kwaresma o Semana Santa. Kailangan ding magsagawa ng panibagong ritual o dasal sa mga panahong iyon upang maging mas mabisa ito at epektibo.